Kabanata 251. Maraming taon ang lumipas, at ang babae ay namatay sa sakit, na naiwan lamang ang ganoong kumpanya. Inalagaan ng lalaki ang anak na babae at nagsikap na pamahalaan ang kumpanya habang ang kanyang mga kamag-anak ay hindi kailanman tumulong sa kanya o nakibahagi man lamang sa kanyang mga paghihirap. Ibinaba ni Maisie ang kanyang mga mata at nanunuya. Pagkalipas ng maraming taon, pagkatapos lumaki ang batang babae, gusto ng lalaki na ibigay ang kumpanya sa kanyang anak, ngunit dinala ng ina ng lalaki ang kanyang kamag-anak sa kanilang bahay at hiniling sa lalaki na ibigay ang kumpanya na pinaghirapan ng ina ng batang babae na itatag sa anak ng kanyang kamag-anak. Lahat ng iyon ay dahil lang sa inaakala ng ina at ng kamag-anak na ang isang anak na babae ng pamilya ay walang karapatan na magmana ng kumpanya ng pamilya. Siyempre, alam ni Madam Vanderbilt na ang kwentong binabanggit ni Maisie ay malinaw na isang pag-iwas na pagsaway, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot sa sandaling iyon. Malinaw na naunawaan ng mga reporter sa audience ang pinagbabatayan ng kwento at nadama nila na talagang napakasama ng mga kamag-anak. Lahat ng bata ay dapat magkaroon ng karapatang magmana ng ari-arian ng isang pamilya, at hindi dapat pagkaitan ng karapatan na makuha ang nararapat sa kanya dahil lang sa ipinanganak siyang babae. Anong panahon tayo ngayon? Ang pamilyang ito ay talagang pinaninindigan pa rin ang isang konserbatibong ideolohiya na pinapabore ng mga lalaki kaysa mga babae. Not to mention, plano pa rin nilang ibigay ang kumpanya sa isang collateral relative. Maisie Vanderbilt, huwag kang gumawa ng kwento para lokohin ang media. Mas mabuting ipaliwanag mo ng malinaw kung paano mo pinatay ang iyong tiyahin. Hindi malakas ang boses ni Madam Vanderbilt, ngunit narinig ito ng lahat ng mga reporter na naruroon. Tanong ng isang reporter, pwede ba kitang tanungin tungkol sa pagpatay sa tiyahin mo, si Yanis Warren? Ayon sa nakuha naming impormasyon, nagkaroon ka ng conflict sa mga kamag-anak mo dahil sa pamana ng Vanna Jewelry at naisip mong gumanti. Hindi kaya aksidenteng napatay mo ang iyong tiyahin dahil sa isang gawang paghihiganti. Nakatayo si Nolan sa likod ng mga kortina, at nanlamig ang kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa pagpupumilit ni Maisie na hindi siya payagan na humarap sa madla ay sumugod na siya sa stage at ipinakita sa mga bastardong iyon ang isang buhay na impyerno sa mundo. Napatingin si Maisie sa reporter. Mayroon ka bang anumang ebidensya na nagtuturo ng katotohanan na ako ang nakapatay? Pagkasabi noon ni Maisie, tumango ang mga reporter sa audience at nagbulungan. Gayunpaman, mamantong hininga si Madam Vanderbilt, na nakaupo sa harap na hanay. Mayroon kang bagay na laban kay Yanis at ginamit mo iyon para pabasin at saktan siya. Napangiti si Maisie. Nasa Black Gold ako sa lahat ng oras noong araw na pinatay ang aking tiyahin. Kaya, paano ko magagawa ang sinabi mo habang ako ay pisikal na nasa Black Gold? Ikaw, kung gayon, malamang na kumuha ka ng mga tao para patayin siya. Iginiit ni Madam Vanderbilt na si Maisie ang may gawa nito, lalo na nang marinig ang sinabi ni Leila. Maaari mong suhulan ng isang abogado na tulungan kang makuha ang Vanna Jewelry, kaya bakit hindi makakakuha ng isang tao na pumatay sa iyong tiyahin? Nagkaroon ng kaguluhan sa pinangyarihan. Malamig at walang awa ang mga mata ni Leila. Maghintay ka lang, Maisie. Siguradong mapipilitin ka sa landas na walang balikan ngayon. Huminga ng malalim si Nolan habang nakatingin kay Maisie, na nanatiling tahimik saglit sa stage. Hindi niya maiwasang sumimangot. Naliligaw na siya, tama. Hindi na niya kayang maupo lang at manood. Pinigilan siya ni Quincy nang lalabas na siya, at nakita niyang dahan-daang may tumulak sa pinto. 2 pulis ang pumasok mula sa labas kasama ang forensic expert na si Dr. Watson. Nataranta ang lahat ng mga reporter. Madjing ang mga pulis ay dumating na sa pinangyarihan. Hindi kaya napatunayan na nila na si Miss Vanderbilt ang mamamatay tao. Nang makita ni Madam Vanderbilt ang mga pulis na pumapasok sa bulwagan, tumayo siya at tuwang-tuwa na napabulalas, natutuwa akong makita kayo, mga opisyal. Ang mamamatay tao ay nasa entablado, bilasan at arestuhin siya. Tumayo si Stephen mula sa pagkakaupo. Ina, tumigil ka, nilagpasan sila ng pulis, nilapitan si Leila, at naglabas ng warrant. Miss Scott, pinaghihinalaan ka sa kaso ng pagpatay. Sumama ka sa amin. Ang pagmamalaki sa mukha ni Leila ay unti-unting napalitan ng pangangilabot, at isang parang nakamamatay na pamumutla ang tumakip sa pagbabago ng ekspresyon. Opisina, officer, nagbibiro ka, di ba? Paano? Paano ako nakapatay ng tao? Nasa stage ang pumatay. Kabanata 252. Oo, opisyal, paano papatayin ng nanay ko ang isang tao?
Nagkamali ka ba? Walang ideya si Willow kung ano ang nangyari. Walang pagkakamali ang pulis. Tama po ang tingin ni Maisie sa Vanderbilts, at dahan-dahan niyang ipinaliwanag, sinuri ni Dr. Watson ang DNA ng mga epithelial cell na naiwan sa mga kuko ni Tia Yanes, na pag-aari ng pumatay. Ang DNA ay kapareho ng kay Layla Scott. Namutla agad ang mukha ni Layla. Mga kuko, baka si Yanes ang kumalmot sa anit ko nang hinawakan niya ako sa buhok ko. Nakangiting tumanggaw si Joe, kinuha ang mga resulta ng pag-verify ng DNA sa isang folder, at ibinigay ito sa Vanderbilt. Kinuha ni Stephen ang ulat, binasa ang nilalaman nito, lumingon, at pinandilatan si Layla. So ikaw yon? Hindi ako. Hindi, wala akong pinatay, hindi ako. Tsaka bakit ko papatayin si Yanes? Wala akong dahilan para patayin siya. Kinakabahang paliwanag ni Layla, tiyak na wala kang dahilan para patayin siya. Dahan-daang bumaba ng stage si Maisie. Pero kung nalaman ni Tita Yanes na niloloko mo siya at ni Tio Yorick, sa likod niya at hinarap ka niya, maaaring may dahilan ka na para gawin iyon. Napaatras si Layla, maging si Yorick ay natigilan. Biglang humagalpak ng tawa si Layla na parang nawala ng malay at tinitigan ng masama si Maisie. Ikaw talaga, bitch ka. Sumugod si Layla at akmang sasalakayin si Maisie, ngunit ang dalawang pulis at ang security guard ay mabilis na lampit at napiglan siya. Tumayo si Maisie sa harap ni Layla at tinitigan siya ng masama. Dapat ay nanahimik ka na lang para wala nang natuklasan ng mga tao. Aside from that, bakit gusto kitang saktan? Ikaw, Layla Scott, ginawa mo ang mga bagay na iyon sa aking ama sa likod niya, at sinubukan mo pa akong patayin ng paulit-ulit. Palagi kang nagpapanggap na inosente, pero sa totoo lang, ikaw ang pinakamalisyosong tao sa kwartong ito. Napasandal si Madam Vanderbilt sa upuan. Si Layla pala ay, pinatay ni Layla si Yanes. Paano ito nangyari? Matapos malaman ni Linda ang katotohanan ito, humakbang siya at sinampal si Willow. Yung homewrecker na nanay mo pala ang may gawa nito. Pinigilan siya ni Stephen. Lynn, itigil mo yan. Pagkatapos ay inikat niya ang ulo niya at tinitigan si Maisie. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina, si Layla at ang bayaw niya? Tumulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Yorick, at hindi siya nang ahas na tumingin ng diretso kay Stephen kahit sandali. Naging malinaw agad ang lahat kay Stephen nang makita ang reaksyon ni Yorick. Ang ganda, Layla Scott. Ang isa ay ang aking nakatatandang kapatid na lalaki, at ang isa ay ang aking manloloko na asawa. Tumawa si Stephen dahil sa galit. Bagamat wala na siyang nararamdaman para kay Layla dahil sa ginawa ni Layla noon, nagkasama pa rin siya ng kanyang kuya bago sila opisyal na naghiwalay. Umadjejek si Layla sa kahihiyan. Kasalanan mo ang lahat. Ikaw ang nagtrato sa aming mag-ina na parang shit muna. Paano kung ginawa kitang cuckold? Nanginginig ng husto ang katawan ni Stephen. Ganoon siya kalapit sa paghampas sa kanya. Wala nang pakialam si Layla. Ikaw ang tanga dito. Ikaw ang hindi nakatiis sa tukso ko at sumuko sa kasal ninyo ni Marina noon. Ikaw yung nanloko nung una. Hahaha. Oo, pipihat bulag ang tatay ko. Kung hindi siya makikitungo ng maayos sa inyong mag-ina sa paglipas ng mga taon. Hindi rin siya magpapalaki ng anak pinang ibang lalaki ng higit sa 20 taon. Unti-unting nawala ang ngiti ni Layla habang nakatitig kay Maisie ng blanco. This time around, nagulat ang lahat sa audience. Maging ang ekspresyon ni Stephen ay naging matigas at malamig. Naglabas si Maisie ng isang sobra at inihagis sa harap ni Layla. Nagkaroon din ng paternity test sa pagitan ni Willow at Stephen. Tingnan mong mabuti ang mga ito. Ipapakita nito sa iyo kung paano ka nabuntis noong una at kung paano mo dinala ang bata sa Vanderbilt Manor para linlanggan ng aking ama. Kabanata 253. Kinuha ni Stephen ang sobre sa sahig, na naglalaman ng 12-dosenang napakaruming mga larawan, na bawat isa ay may pamilyar na mukha. Kinumpirma ng paternity test na hindi magkadugo sina Stephen at Willow. Nakaupo si Willow na nakahandusay sa sahig. Hindi ako anak ni Stephen, walang ekspresyong sabi ni Maisie. Si Miss Scott ay dating nakatira sa Underground Freeway. Nagtrabaho siya sa napaka-espesyal na larangan at dumaan sa maraming bisita araw-araw. Kung paano siya nabuntis at kung sino ang biological father ng bata, I would bet that she don't have a clue. Hindi, kay Steph ang bata. Steph, dapat maniwala ka sa akin. Bitch ka. Inihagis ni Stephen ang mga larawan sa kanyang mukha at galit na sumigaw, how dare you lie to me for so many years. Nawala ng pag-asa si Layla.
May naisip siyang bigla at tumingin kay Willow. Willie, makinig ka sa akin, kaya kong magpaliwanag. Huwag mong sabihin ang pangalan ko, nakakadiri kang babae. Bakit mo ako ipinanganak? Bakit? Ayoko sa iyo. At Maisie Vanderbilt, galit din ako sa iyo. Histeryosong tumili si Willow, tumalikod, at tumakbo palabas. Nagsikip ang mga mata ni Layla dahil nakikita niya sa kanyang mga mata ang pagkasuklam at pagkamuhi ni Willow sa kanyang sarili. Hindi na binigyan ng pulis ng pagkakataon si Layla na magpaliwanag at dinala siya. Ang katotohanan sa likod ng usapin ay naging malinaw sa lahat, at lahat ng media outlet ay umalis matapos masaksihan ang katawa-tawa na komedya. Sinampal at pinagalitan ni Madam Vanderbilt si Yorick sa eksena. Nagulat pa si Linda sa katotohanan na niloko ng kanyang ama ang kanyang ina kasama si Layla. Lumaylay ang talukap ng mata ni Maisie nang makita ang nanlulumong ekspresyon ng ama. Pasensya na po, Itay. Nilamon ni Stephen ang lahat ng kalungkutan at pilit na ngumiti. Hindi kita sinisisi. At least, nakikita ko na ang totoong kulay niya ngayon. Namumula ang mga mata ni Maisie habang nakatingin sa malungkot na figure ng kanyang ama nang umalis ito sa eksena, at lahat ng mga reklamo niya laban sa kanya noon ay nawala na. Lumingon si Maisie at nakita si Nolan na naglalakad palapit sa kanya. Magsasalita pa sana siya nang iunat ni Nolan ang braso niya at niyakap siya nito. Natigilan si Maisie na nasa bisig ni Nolan. Malakas at mainit ang malapad na balikat ng lalaki. Nasa likod ako ng entablado habang nag-aalala tungkol sa iyo. Ipinatong ni Nolan ang kanyang palad sa likod ng kanyang ulo at itinulak ang kanyang ulo sa kanyang mga braso. Halos ilang beses na siyang sumugod sa harapan dahil sa takot na mapuno ng lahat ng tanong at hinala ang babaeng ito. Naglaylay ang pilikmata ni Maisie. Minsan naisip niya na walang mag-aalala sa kanya ng ganoon maliban sa kanyang mga anak. Gayunpaman, tila hindi na siya nag-iisa ngayon. Nakataas ang sulok ng labi niya habang nakangiti. Saka siya tumingin sa kanya. Nolan, napagtanto ko na minsan ay kaibig-ibig ka. Lalo na kapag hindi siya ang dibag na karaniwan. Kumunat ang noo ni Nolan. Ang babaeng ito ay talagang naglalarawan sa akin, gamit ang salitang, kaibig-ibig. Sa tingin niya ba hindi ako sapat na macho? Itinagilad ni Nolan ang kanyang ulo, kinalas ang kurbata, at bigla siyang binuhat. Walang kamalay-malay na ipinulupot ni Maisie ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, natulala. Anong ginagawa mo? Sa tingin ko kailangan kong patunayan muli sa iyo kung sapat ba akong macho. Pinuhat siya ni Nolan at mabilis na umalis sa eksena. Inikat ng lalaki ang babae sa kwarto buong magdamag dahil lang sa hindi niya naiintindihan ang kahulugan ng isang salita na ginamit niya. Napatingin si Nolan sa babaeng mahimbing na natutulog dahil sa antok, ngumiti siya ng walang magawa, yumuko, at hinalikan sa noo. Pagkatapos ay bumangon siya, nagbihis, kinuha ang telepono, at lumabas ng silid. Sa study room, may kausap si Nolan sa telepono. Sir, sabi ng prison guard na hindi umamin ng guilty si Layla at itinuturo ang sisi kay Miss Vanderbilt. Napaka-unstable din niya emotionally at ayaw makipagtulungan. Malamig ang ekspresyon ni Nolan pagkatapos niyang marinig ito. Magtalaga ng isang tao na mag-aalaga sa kanya sa loob ng bilangguan. Kung gayon, paano ang isa pang Miss Vanderbilt? Kung tungkol kay Willow, ipadala mo na lang siya sa kung saan siya dapat mapunta. Walang awa si Nolan. Kabanata 254. Hinding-hindi ako magpapakita ng awa sa mga taong nanakit sa aking mahal. Sa black market, nakikiusap ako sa iyo. Pabayaan mo na ako. Pwede mong ipagawa kahit anong gusto mo. Pakawalan mo na ako. Umiyak si Willow at lumuhad sa paanan ni Gerald at nagmamakaawa. Naninigarilyo si Gerald at tumikim siya nang tingnan niya ang kawawang babaeng nakaluhod sa harapan niya. Kung gusto mong isisi ito sa isang tao o bagay, sisihin mo ang katotohanang anak ka ng slut na iyon. May utang pa sa amin si Layla. Dahil anak ka niya, obligado kang magbayad ng mga pagkakautang ng nanay mo. Naubusan ng dugo ang mukha ni Willow. Kinasusuklaman niya ang kanyang ina mula nang malaman niyang hindi si Stephen ang kanyang ama at produkto siya nang napili ng kanyang ina na makipaglokohan sa iba't ibang lalaki. At ngayong nahuli na ang kanyang ina, siya ang dapat magdusa dahil anak siya ng kanyang ina. Bakit hindi ko makuha ang pagkatao ni Maisie? Hindi ako maaaring manatili sa black market. Hindi ko kayang maging katulad ni nanay. Magkano ang utang ng nanay ko sa iyo? Ako, kaya kong bayaran ito. Hanapin biyo si Nolan Goldman. Oo, dapat kilala niyo siya. Tiyak na tutulungan niya ako. Nanatili ako sa tabi ni Nolan sa loob ng 6 na taon. Siguradong makikisimpatiya si Nolan sa naranasan ko at tiyak na tutulungan niya ako.
Napangisi si Gerald nang marinig niyang binanggit nito ang pangalan ni Mr. Goldman. Sinasabi mo bang tutulungan ka ni Mr. Goldman? Mariing tumanggaw si Willow. Itinaas ni Gerald ang paa at sinipa siya sa lupa. Nagising ka na ba sa panaginip mo? Tutulungan ka ni Mr. Goldman. Natawa siya at idinagdag, talagang tinulungan ka ni Mr. Goldman. Tinulungan ka niya sa pagpapadala sa iyo dito para kumita kami. Hindi, imposible iyon. Ayaw maniwala ni Willow. Hindi ganoon ang pakikitungo ni Nolan sa akin. Dapat si Maisie. Tiyak na hiniling niya kay Nolan na gawin ito. Maniwala ka man o hindi, mananatili ka rito at kukuha ng mga bisita simula ngayon. Kung maglakas loob kang lumaban o tumakas, babaliin ko ang paa mo at hilingin mong patay ka na sana. Bumagsak si Willow sa lupa, pakiramdam niya ay nahulog siya sa kadiliman. Nasira ang buhay ko, at kasalanan ni Maisie ang lahat. I hate her. I hate her. Kinabukasan, matapos iulat ng mga media outlet ang tungkol sa plot twist sa akusasyon sa pagpatay kay Maisie, nakiramay ang lahat sa karanasan ni Maisie at kinondena ang ambisyong taglay ng pamilya ni Madam Vanderbilt at ang kalupitan ng madrasta ni Maisie. Siyempre, walang binanggit ang mga media outlet tungkol sa iskandalo ni Layla laban kay Stephen. Ibinaba ni Maisie ang dyaryo at tumingin kay Nolan na nakaupo sa tapat niya. Salamat sa hindi pagpayag sa media na ilantad ang relasyon sa pagitan ng aking ama at ni Layla. Sino pa ba ang may kapangyarihang gawin iyon bukod kay Nolan? Pinilit siya ni Layla na ilantad ang lahat tungkol kay Layla. Alam din niya na tiyak na makakasakit ito sa reputasyon ng kanyang ama kapag inilantad niya ang lahat tungkol sa kanya. Kaya naman hindi niya sinabi sa kanyang ama ang tungkol kay Layla. Hindi niya ito gagawin kung hindi pinatay ni Layla si Giannis at itinulak ang sisi sa kanya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Nolan. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, bakit hindi tayo magpakasal? Nagulat si Maisie. Magpakasal. Masyadong maaga naman yata ito. Medyo natahimik si Maisie. Bagamat hindi niya gaanong kinamumuhian si Nolan ngayon, hindi niya naisip na pakasalan ito. Nang makitang nag-aalangan pa siya, si Nolan ay bahagyang sumimangot. Malalaki na ang mga anak natin, hindi ba kita mabibigyan ng opisyal na titulo? May gustong sabihin si Maisie habang may malalim na boses. Hindi ako pumapayag dyan. Kakabalik lang ni Rowena at Titus mula sa labas, malamang narinig nila ang sinabi ni Nolan kay Maisie. Kaya, mamantong hininga si Titus at sinabi, ang iyong babae ay hindi pa nakakapasa sa aking pagsubok, at nakapagdesisyon ka na napakasalan siya. Hindi ako papayag niyan. Kabanata 255. Kanina lang din narinig ni Rowena na gusto talaga pakasalan ni Nolan ang babaeng iyon. Bahagyan niyang kinagat ang labi at itinago ang lungkot at lamig sa kanyang mga mata. Ang ekspresyon ni Nolan ay mukhang labis na hindi nasisiyahan nang siya ay nag-ambala. Hindi ko kailangan ng pahintulot mo kung sino ang mapapangasawa ko. Brat, sinasadya mo bang kalabanan ako? Galit na sinaway ni Titus, dahil pumayag siya sa aking mga kondisyon, hinding-hindi ako papayag sa kasal mo hanggat niya nakukuha ang aking approval. Tumayo si Nolan at ngumiti sa matanda. Kung gayon ang ibig mong sabihin ay papayag ka kung makumplito ni Z ang mga gawain sa hukbo at makamit ang ilang mga resulta. Natigilan si Titus ng ilang segundo. Pakiramdam niya ay nakahanap ng butas ang kanyang apo sa kanilang pag-uusap at na-set up siya. Gayunpaman, hindi siya maaaring bumalik sa kanyang sariling salita. Pagkatapos ay kailangan nating tingnan kung makakapasa siya sa lahat ng mga pagsubok at makamit ang magagandang resulta sa loob ng kalahating buwan. Sa tingin mo ba ito ay magagawa? Ang mga taong hindi nakatanggap ng anumang profesional na pagsasanay ay maituturing na mga bagong dating na nakatanggap lamang ng pagsasanay pagkatapos makaligtas ng kalahating buwan sa hukbo. Kaya anong mga tagumpay ang makukuha niya? Bahagyang dumilim ang mukha ni Nolan. Naglakad si Rowena sa gilid ng matanda. Lolo, ito ay talagang napakahirap para kay Miss Vanderbilt. Kalimutan na lang natin ang taya. Nang makitang siya ang nagsasalita para kay Maisie, na alam niyang binibigyan lang ni Rowena ng pagkakataon si Maisie na bumaba sa pwesto. Di naman siya mapapahiya kung kusang susuko siya. Bilang isang maselang babae, tinatansya ko na siya ay sasailalim sa mental breakdown at gugustuhin ng umuwi ng wala pang isang linggo kung siya ay sasali sa hukbo sa loob ng kalahating buwan. Malinaw na binibigyan siya ni Lolo ng gawain para lang pilitin siyang umatras, kaya bakit niya dadalhin ang mga problema sa sarili niya? Nilinga ni Nolan si Maisie. Hindi mabibilang ang taya. Ayos lang kahit ayaw mo. So paano kung sisirain niya ang pangako niya? Walang paraan na hahayaan kung magdusa ang aking babae sa hukbo.
Kahit na sinira niya ang kanyang pangako o hindi aprubahan ni Lolo ang aming kasal, papakasalan ko pa rin siya. Walang makakapigil sa akin. Ang orihinal na akala ni Maisie ay magkakaroon ng kaunting pananalig si Nolan sa kanya, ngunit ang kanyang mga salita ay malinaw na nangangahulugan na hindi siya naniniwala na magagawa niya ito. Hindi, pumapayag ako. Habang iniisip mong hindi ko kaya, mas gusto kong patunayan sa iyo na kaya ko. Tinapos ni Maisie na inumin ang soy milk sa baso at tumayo. Pupunta na ako sa kumpanya. Kinuha niya ang bag niya at umalis. Napatingin si Nolan sa silhouette ni Maisie habang papalabas ng bahay, mahigpit na nakaawang ang manipis nitong labi. Medyo nasiyahan si Titus sa naging reaksyon ni Maisie. Mukhang siya ay medyo matigas na binibini, hindi masama. Nakita ni Rowena ang ekspresyon ng matanda. Halata na mas nasiyahan siya sa kanya, at isang pahiwatig ng lamig ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa Soul Jewelry Studio, gusto mong umalis ng kalahating buwan. Medyo nagulat si Kennedy nang makita niyang ibinibigay ni Maisie ang lahat ng trabaho sa kanya para sa susunod na 2 linggo. Bueno, sasali ako sa hukbo para sa ilang pagsasanay sa loob ng kalahating buwan, kaya maiiwan ko lang ang lahat sa iyo sa susunod na 2 linggo, sagot ni Maisie. Nag-iisip ng kung ano, nagtanong siya, handa na ba ang batch ng mga alahas na in-order ni Mr. Boucher? Tumigil si Kennedy at tumango. Handa na ang lahat at may hahatid sa crew ngayon. Okay, aasa ako sa iyo na mag-follow up sa post-sales service. Napangiti si Maisie. Pagkalabas ni Kennedy, umupo si Maisie sa kanyang desk at tumingin sa monitor ng computer. Bigla siyang may naisip, binuksan ang drawer, at tiningnan ang isang business card na pag-aari ng isang taong hindi niya kailanman nakontak. Kumunat ang noo niya. Kalimutan mo na. Kakausapin ko si Mrs. Lucas pagbalik ko sa kalahating buwan. Tumunog ang cellphone ni Maisie. Si Tio Erwin iyon, Office Administrative. Nolan, alam mo na sinusubukan ni Lolo na pahirapan si Miss Vanderbilt, ngunit hahayaan mo ba talaga ito? Maingat na itinaas ni Rowena ang kanyang tingin at tumingin sa lalaking nagbabasa ng mga dokumento. Kabanata 256. Tila isang pagsubok iyon. Namilog ang mga mata ni Nolan, ngunit mahinahon niyang sinabi, she would have her reasons to go. Siguro, dapat ako nagtiwala sa kanya. Nagmuni-muni si Nolan. Hindi niya dapat isipin na mahinang tao si Maisie. Alam niyang hindi siya isang taong susuko. Gagawin niya lahat ng gusto niya. Hindi alam ni Nolan kung galit siya at hindi sigurado kung paano iyon babaguhin. May pumasok sa isip niya kaya napatingin siya kay Rowena. Lahat kayong mga babae ay pare-pareho ang panlasa, tama. Tumigil si Rowena na may ngiti sa labi. Depende yan. Bakit? Malamang kanina pagalit sa akin si Zay. Naisipan kong bigyan siya ng regalo. Si Nolan ay ganap na nakatuon sa pagbabalik sa magagandang libro ni Maisie at hindi napansin ang pagbabago sa mga mata ni Rowena. Kinagat niya ang kanyang labi at bakas ang lamig sa kanyang mga mata. Ibinaon niya ang kanyang mga kuko sa kanyang mga palad ngunit ngumiti at sinabing, hindi ba isang designer ng alahas si Miss Vanderbilt? Malamang na interesado siya sa alahas. May naalala si Nolan, tumayo siya, at sinabing, pinaalala mo sa akin na may auction sa The Jade Store. Baka may gusto siya doon. Kinuha niya ang kanyang coat at umalis, ngunit agad na sinabi ni Rowena, Nolan, gusto mo bang sumama ako sa iyo? Matutulungan kitang pumili, kaming mga babae ay halos pareho ang panlasa. Bahagyang nagtaas ng kilay si Nolan ngunit walang dahilan para tanggihan siya, kaya pumayag siya. Sige, nagbaba ng tingin si Rowena at ngumiti. Anything was nice as long as she could be by his side. Umupo sina Maisie at Erwin sa kafe sa tuktok ng Antique Street. Ang Antique Street ay angkop na pinangalanan dahil ang lahat ng mga tindahan ay mga lumang gusali, at ang mga antik na gawa sa jade ay ibinebenta doon. Iyon ang pinakamalaking lugar ng kalakalan noong unang panahon sa Baseburg. Sila ay mahigpit, at walang palitan ang pinapayagan pagkatapos ng deal. Kahit dinadaya ang mga turista, kailangan nilang tiisin ang kahihiyan. Ano ang nagdala sa iyo dito, Tio Erwin? Ipinatong ni Maisie ang kanyang ulo sa kanyang kamay, nakangiti. Nakita ko ang balita tungkol sa iyo, sa mga Vanderbilts, ilang araw na ang nakakaraan. Gusto ko lang makita kung kamusta ka na. Makakainom ba ako ng tsa kung may nangyari sa akin? Kinuha ni Maisie ang tasa ng tsa at ngumiti. Inayos ni Erwin ang kanyang salamin na may mga vintage gold frames. Balita ko tinanggihan mo si Larissa. Tumigil si Maisie at bumantong hininga, nakatingin sa ibaba. Wala akong may tatago sa iyo.
Haha, akala ko gusto mong bumalik sa De Arma pagkatapos mong malaman ang pagkakakilanlan ng iyong ina. Ngumiti siya. Tumingin si Maisie sa labas ng bintana at mahinahong sinabi, Tito Erwin, bakit? Umalis ang nanay ko sa De Arma. Hindi niya naintindihan kung bakit itinatapon ng kanyang ina ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang De Arma at napunta sa Slekovo mula sa Stoslow, pinalitan pa ang kanyang pangalan. Kapag may nagpalit ng pangalan, ito ay dahil ayaw nilang malaman ng mga tao ang kanilang pagkakakilanlan. Nagdilim ang mga mata ni Erwin, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya, dahil may sakit siya, may sakit. Natigilan si Maisie. Ibig mong sabihin may cancer talaga ang nanay ko. Narinig niya ang balita ng pagpanaw ng kanyang ina sa kanyang ama, at ito ay dahil sa cancer. Kakausapin kita tungkol dito mamaya. Mamaya mo na lang sasabihin. Masyado ng maraming beses mo na sinabi yan, at feeling ko may tinatago ka. Tiningnan ni Maisie si Erwin sa mga mata. Hindi niya akalain na simple lang pala ang dahilan kung bakit iniwan ng kanyang ina ang kanyang pamilya. Kabanata 257. Napangiti si Erwin nang walang magawa. Diba sabi ko sasabihin ko sa'yo kapag sapat na ang kapangyarihan mo. Walang pakinabang kung sasabihin ko ito sa iyo ngayon, lalo na dahil sa ang kanyang relasyon sa mga Goldman. Lalo na dahil saan? Tanong ni Maisie. Ibinaba ni Erwin ang kanyang tasa. May jade auction sa The Jade Store. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Alam niyang sinusubukan ni Erwin na ibahin ang usapan, napaawang ang labi ni Maisie ngunit hindi na siya nagtanong. Sa malinis na disenyong bulwagan ng The Jade Store, ang mga bagay na gawa sa jade ay nakadisplay sa mga stand, ngunit ang mga nakikita ay kadalasang karaniwang mga jade tulad ng berdeng jade at jasper. Ang pinakamataas na kalidad na puting jade at jadeite ay nasa mga aparador na hindi maabot ng publiko. Ang Jade Store ay napuno ng mga tao na naroon para sa jade trade. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga auction ng The Jade Store at iba pang mga tindahan ng alahas ay ang The Jade Store ay nag-auction lang ng mga jade. Tinala ni Erwin si Maisie sa isang upuan, ngunit may nakita siyang pamilyar na silhouette na nakaupo sa ibang upuan nang lumingon siya. Nolan, ano siya? Nakita tuloy ni Maisie ang babaeng nakaupo sa tabi niya. Si Rowena yon. Sumandal si Rowena kay Nolan para magsalita, ngunit nanatili ang mga mata ni Nolan sa entablado at tumatango paminsan-minsan. Nang mahadjap ng kanyang mga mata si Rowena na nakangiti, tumalikod si Maisie, umupo sa kanyang upuan, at mas hinigpitan ang yakap sa sarili gamit ang kanyang nakakross na braso. Wala sa stage ang focus ni Maisie hanggang sa nagsimula ang auction. Bakit nasa The Jade Store si Nolan kasama si Rowena? Sila ba? Alam niya na si Rowena ang top choice ni Titus. Kung hindi dahil sa kanya at sa mga bata, malamang si Nolan ang kasama ni Rowena. Bakit hindi siya komportable? Ang bagay na ipina-auction sa entablado ay isang mesla na puting jade ring para sa mga kababaihan. Ang transparency ng singsing ay pinalaki sa screen. Napaawang ang labi ni Maisie habang nakikinig sa mga bid na papalabas ng stage hanggang sa lumabas ang boses ni Nolan. Natigilan siya. Siya ang may pinakamataas na alok para makuha ang singsing para sa mga babae. Para ba kay Rowena? Lumingon si Erwin para tingnan, may nakita, at nagtaas ng kilay. Lumingon siya at tumingin kay Maisie na tahimik na umupo sa tabi niya. Galit ka. Napabalik naman siya sa sinabi ni Erwin. Tinagat niya ang kanyang labi. Bakit naman ako magagalit? Ngumiti siya. Kung wala kang pakialam, hindi ka magagalit. Kumunat ang noo ni Maisie. Bakit siya mag-aalala kay Nolan? Hindi napansin ni Nolan, ngunit napansin ni Rowena ang presensya ni Maisie. Hindi niya ipinaalam kay Nolan. Ayaw niyang malaman ni Nolan na naroon si Maisie, ngunit nang makita ang hitsura niya, malamang na mali ang pagkabasa ni Maisie sa sitwasyon. Haha, mahusay. Aalis ka na ba? Umalis si Erwin sa The Jade Store kasama niya. Alam niya kung bakit siya umalis. Hindi niya napansin na may hawak si Nolan sa kanya. Oo, may dapat gawin sa opisina. Napangiti si Maisie. Ang totoo, ayaw niyang manatili. Hindi siya tinawag ni Erwin. Ihahatid kita. Hindi naman ito tinanggihan ni Maisie. Hindi bumalik si Maisie sa mansyon ng Goldman ng gabing iyon ngunit sa halip ay pumunta sa Vanderbilt Manor. Nang malaman ni Stephen na magpapalipas ng gabi si Maisie sa bahay, natuwa talaga siya, pero may pumasok sa isip niya. Alam ba ni Mr. Goldman na dito ka mananatili? Kabanata 258. Nagbago ang ekspresyon ni Maisie nang mabanggit si Nolan, ngunit ngumiti siya para maiwasang mag-alala si Stephen at sinabi ko sa mga bata.
Tumanggaw si Stephen. Tay, bakit hindi ka kumuha ng kasambahay? Kung mayroon tayong kasambahay, maaari kang magkaroon ng higit na pahinga. Iniba ni Maisie ang usapan. Kinaway-kaway ni Stephen ang kanyang kamay, nasasanay na ako na maraming oras sa aking mga kamay. Masarap gumawa ng isang bagay dahil may oras ako. Pumaba ang tingin ni Maisie, ngunit may pumasok sa isip niya. Bakit hindi ko hayaan ang mga bata na pumunta at makasama ka? Hindi mo pa sila nakita. Napahinto si Stephen pero ngumiti. Oo, hindi ko pa sila nakikilala. Ang mga bata, masusuklam ba sa akin? Hindi. Kahit bata pa sila, matalino sila. Hindi niya naisip na hayaan ang mga bata na bisitahin ang Vanderbilt Manor noong nakaraan, ngunit ang mga bagay ay iba na ngayon. Tumunog ang doorbell. Tumayo si Stephen para buksan ang pinto ngunit natigilan siya nang makita kung sino ang nasa pintuan. Mr. Goldman. Tumaba ang mukha ni Maisie nang makita si Nolan. Mabilis siyang nakarating dito. Hindi ba ngayon lang, masaya siya sa The Jade Store kasama si Rowena. Pinapasok siya ni Stephen at may sasabihin sana siya kay Maisie nang makita niyang ibinaba nito ang kutsara at tinidor at umakyat sa itaas. Kumunat ang noo ni Nolan. Galit ba talaga ang babaeng ito? May nangyari ba sa inyo ni Z? Tanong ni Stephen. Nagkaroon ba ng conflict? Napangiti si Nolan. Wala, pupuntahan ko siya. Tumanggaw si Stephen, hindi hamarang. Hahayaan niya silang magkaayos kung ito ay isang maliit na hindi pagkakasundo. Pagdating ni Nolan sa kwarto ni Maisie, nakita niya itong nakatiklop ng kumot. Napaawang ang mga labi nito, at lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Galit ka ba talaga? Pakawalan mo ako. Nagngangalit ang mga ngipin ni Maisie. I won't unless sabihin mo sa akin kung bakit ka nagagalit. May ginawa ba ako, o tungkol sa kasunduan kaninang umaga? Si Nolan, na hindi gaanong nagtanong, ay nagtanong ng lahat ng uri ng mga katanungan upang maiwasan ang maling akusasyon. Huminga ng malalim si Maisie, hinayla ang kanyang kamay, tumalikod, at sinabing, tanungin mo ang iyong sarili. Bakit ako ang tatanungin mo? Tumingin si Nolan sa kanya, hindi interesado sa isang pagtatalo. Wala man lang siyang pakialam kung sino ang tama. I'm sorry. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo. Ayoko lang na magdusa ka sa ganoong lugar. May gustong sabihin si Maisie pero napalunok. Nagalit siya, ngunit iyon ba ay itinuturing na isang paghingi ng tawad? At akala niya ba tungkol sa umagang iyon? Patawarin mo na ako. Okay, sumuyo si Nolan. Ang inosenteng tingin sa kanyang ganap na gwapong mukha ay tumugma sa kanyang sinseridad na tumama sa puso niya. Walang puso si Maisie na pag-alitan siya kahit gaano pa siya kagalit. Kung matigas ang ugali niya tulad ng dati, malamang hindi niya mararamdaman na mali siya. Gayunpaman, nadama niya ngayon na tila siya ay mali na magalit sa isang bagay na hindi mahalaga. Bakit ka pumunta dito? Nag-cross arms si Maisie at umiwas ng tingin. Hindi niya maintindihan kung bakit siya susuko sa manloloko na ito. Hindi ba, sasali ka sa tropa? I want to spend the night with you. Nilagay ni Maisie ang daliri sa labi nito bago pa ito matapos at tumingin sa kanya. Hindi mo ba ako dapat hayaang magpahinga ng mabuti dahil alam mong sasali ako sa pagsasanay ng tropa bukas? Ayaw niyang sumama sa pagsasanay habang masakit ang pakiramdam niya. Hinawakan ni Nolan ang kanyang maselang kamay at hinalikan ang likod nito. Sige, ipinapangako ko na makakapagpahinga ka ng maayos ngayong gabi. Kabanata 259. Kung ganoon ang kaso, dapat kang bumalik ngayong gabi. Hinayla ni Maisie ang kamay niya na may kasamang hindi sinseridad ng ngiti at tinulak siya palabas ng pinto. Sumara at nakalak ang pinto. Tumayo si Maisie sa likod ng pinto. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang eksena nila ni Rowena sa The Jade Store, pero hindi siya nagsisisi. Paano siya magpanggap na inosente? Bakit ito nag-abala sa kanya? Wala siyang pakialam. Walang gumagalaw sa kabilang side ng pinto. Lumingon siya at nagtaka kung umalis na siya. Tinulak niya siya palabas, aalis na sana siya kung matalino siya. Pero paano kung hindi siya umalis? Kinagat ni Maisie ang kanyang labi at binuksan ang pinto na labag sa kalooban ng kanyang isipan. Nakatayo pa rin si Nolan sa labas ng pinto, nakatingin sa kanya na parang nasaktan. Hindi, hinayla ni Maisie ang kwelyo niya, kinaladkad siya papasok ng kwarto, isinara ang pinto, itinulak siya sa dingding, at sinimulan siyang halikan. Kung ginawa ito ng mga lalaki para igiit ang pangangibabaw, bakit ginawa ito ng mga babae? Ibinaba ni Nolan ang kanyang mga mata at tiningnan ng galit ngunit magandang mukha na iyon. Nagningning ang kanyang mga mata,
at itinaas niya ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang ulo. Nangako. Niyakap siya nito habang nakailang hakbang patungo sa kama. Pareho silang nahulog sa kama, gusot ang damit. Kinagat ni Nolan ang kanyang labi at sinabi sa mahinang boses, "Zay, ikaw ang nagsimula nito." Ang kanyang pambihirang inisyatiba ay isang catalysta sa kanya, na nawalan siya ng kontrol. Siya ay pag-aari niya, maari lamang siyang mapasa kanya sa kanyang buhay. Parang may sinabi siya sa tenga niya, pero mahimbing itong natutulog. Niyakap siya ni Nolan at nakatulog na nakayakap sa kanya. Kinabukasan, inimpake ni Maisie ang kanyang backpack at handa nang umalis. Ang bag ay naglalaman ng mga pang-araw-araw na kailangan, damit, at wala nang iba pa. Umaba si Nolan at nakita niyang nakataas ang buhok niya na nakapusod na walang makeup at naka-hiking gear. Wala sa kanya ang kanyang karaniwang glamour, ngunit ito ay isang bagong hitsura maganda at cool. Ipinarada ni Quincy ang sasakyan sa driveway habang inihatid ni Nolan si Maisie palabas. Naglakad siya patungo sa sasakyan, at iniunat ni Nolan ang kanyang braso para yakapin ang kanyang baywang, nilapitan ang kanyang tainga, at sinabing, "Hanapin mo si Cherry kung magkakaproblema ka doon." Huminto si Maisie, lumingon sa kanya, ngunit walang sabing pumasok sa sasakyan. Pagkaalis ng sasakyan, may naalala si Nolan at kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Rowena. Naihatid na ba sa Black Gold ang singsing na nakuha natin mula sa The Jade Store? Matapos manalo sa auction noong isang araw, kinuha niya si Rowena upang kunin ang kaayusan at itakda ang address sa Black Gold Group. Balak niyang ibigay ang regalo kay Z pagbalik nito, pero hindi na siya makapaghintay. Kailangan niyang humanap ng oras para bisitahin ang tropa sa loob ng ilang araw para sorpresahin si Z. Sabi ni Rowena, hindi pa na-deliver ang singsing, pero huwag kang mag-alala. Sinabi ng mga tao mula sa The Jade Store na aayusin nila ang paghahatid sa loob ng 2 araw. Kumunat ang noo ni Nolan. Hayaan silang gawin ito ng mas maaga. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tiningnan ni Rowena ang custom-made gift box mula sa The Jade Store sa kanyang kamay, nanlamig ang mga mata. Isang nakakatakot na itim na paten ang dahan-daang nagmaneho patungo sa Swallow District. Ang malaking Swallow County Training Camp ay nakatago sa kalaliman ng kagubatan. Dahil sarado ito sa mga tagalabas, hindi karaniwang nakapasok ang mga kaibigan at pamilya. Tumingin si Maisie sa labas ng bintana, tila may iniisip. May sinabi sa kanya si Titus tungkol sa mga Goldman, at alam niyang hindi sila. Simpleng pamilya, Kabanata 260. Paano nauugnay ang malaking saradong training camp na ito sa Swallow County sa Goldman? Dahan-daang bumukas ang mga pintuan ng kampo, at dumaan ang paten. Umaba ng sasakyan sina Quincy at Maisie. Makikita ang tropa sa field. Isang lalaking maganda ang katawan ang lumapit kay Cherry, na nakasuot ng cool na uniforme, na nakaberet ang maikling buhok. Mukha siyang magandang bata, Maisie. Excited si Cherry na makita si Maisie at tumakbo papunta sa kanya. "Bakit ka nandito?" Quincy cleared his throat and said, "Miss, nandito si Vanderbilt para magsanay." Natigilan si Cherry at sinabi sa isang kakaibang tono, na wala na ba ni Mr. Goldman ang kanyang mga marbles. Hinahayaan siyang pumunta sa ganitong lugar, ideya ni Elder Master Goldman iyon. Walang magawa si Quincy na pinutol siya. Ibinuka ni Cherry ang kanyang bibig ngunit hindi umimik. Ideya iyon ni Elder Master Goldman. Masyado siyang matigas sa kanya. Napakadelikado niya. Makakaya ba niya ito? By the way, Maisie, hinailan niya ang lalaki sa tabi niya at ipinakilala, "This is Quincy and my brother, Hans." Iyon ang unang beses na nakilala ni Hans si Maisie. Marami na siyang narinig tungkol sa pagkakaroon ni Nolan ng asawa mula kay Cherry, kaya agad niyang nalaman kung sino ito. Napakamot siya ng ulo at ngumiti. "Hello, Miss Vanderbilt," sabi ni Maisie, "don't need to call me that. Newbie lang ako dito, and I will be training with you for half a month." Hindi magagarantiya ni Cherry kung makakatagal siya ng kalahating buwan. Kung tutusin, hindi kinaya ng ilang babaeng sumali at gusto nang umuwi. Ngunit ang aming pagsasanay ay talagang mahirap. Hindi nagdalawang isip si Maisie. "Ayos lang, tatapusin ko." Nagsimulang humanga sa kanya si Cherry. Siya talaga ang nobya ni Nolan. "Miss Z, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang paligid ng lugar na ito." "Salamat," napangiti si Maisie. Nang makalayo sila, tinanong ni Hans si Quincy, "Queens, ano ang problema ni Elder Master Goldman?" "Pinapante siya dito. Mukha siyang maselang babae. Magiging maayos ba ito?"
Wala tayong magagawa dahil sinabi ni Elder Master Goldman na walang makakatulong sa kanya, kahit ikaw. Tatanggapin lang siya kung maganda ang performance niya sa kalahating buwan na ito. Tumanggaw si Hans. Ito ay isang pagsubok. Sa kabilang side, dinala ni Cherry si Maisie sa women's quarter. Dahil mas mataas ang ranggo ni Cherry kaysa sa karamihan, saludo sa kanya ang mga babaeng kadit. Dinala siya ni Cherry sa isang shared room. Ang bawat silid ay para sa 2 tao, at ang mga silid ay nilagyan ng air conditioning at mga kinakailangang kasangkapan. Ang mga kumot ay nakatiklop sa mga parisukat at mayroong 2 set ng mga uniforme sa pagsasanay sa kabilang kama. Cherry, anong dinala mo dito? Isang babaeng nakapigtail na bumalik na may dalang tubig ay muntik na itong mabuhusan nang makita si Cherry. Hinayla siya ni Cherry na lumapit. Halika dito, bunkmate mo na siya simula ngayon. Ipinakilala niya si Maisie. Ito si Raven Dixon. Siya ay isang baguhan na sumali 3 buwan na ang nakakaraan. Ang pinakabata dito. Inilahad ni Raven ang kamay niya. Kamusta? Ako si Raven. Pray ang tawag nila sa akin. Pwede mo rin akong tawaging ganyan. Nakipagkamay si Maisie. Tawagin mo na lang akong Maisie. Magkakilala kayong 2. Kung kailangan mo ng tulong, tanungin mo lang si Raven o puntahan mo ako. Masiglang tinapik ni Cherry ang kanyang dibdib, masaya sa paglilingkod.